Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, kinumpirma ng Malacanang ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaninang madaling araw, Marso 11, natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Samantala, dumating sa Maynila kaninang alas 9:20 na umaga ngayong araw si dating Pangulong Duterte at kanyang grupo mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ng ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Kaugnay nito, iniulat na maayos ang kalusugan at dumaan ang dating Pangulo sa pagsusuri ng mga doktor ng gobyerno at siniguro na nasa maayos itong kalagayan. Ang mga opisyal ng Philippine National Police na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang binasahan ng Miranda rights si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagbasa ay ginawa ng hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torres sa Villamor Air Base. Ang detalye ng balitang ito mula kay AJ Ignacio.
formal ng binasahan ng Miranda rights ng CIDG si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Villamor Air Base. Ginawa nga ang naturang pagbasa ng Miranda rights sa mismong Kalayaan Hall kung saan doon mismo nanunuluyan ang dating Pangulo. Ang nagbasa ng naturang Miranda rights ay si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre kasama si PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Mula dito sa Villamor Air Base para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Pilipinas Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, welcome sa ilang mga mambabatas ang paghahain ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa paglabag umano sa Crimes Against Humanity, bunsod ng madugong War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ayon kay Akbayan Portales Representative Percy Sendanya, minsan ang sinabi ng dating Pangulo na bilisan ng ICC ang pag-aresto sa kanya at ngayon dumating na ang panahon na yon ay dapat niya itong harapin. Sabi naman ni Kabataan Portales Representative Raul Manuel, long overdue na ang pag-arestong ito. Hirit pa niya pinakitaan pa ng pamahalaan ng due process ang dating presidente. Bagay ni pinagkait niya sa kanyang administrasyon sa mga biktima ng war on drugs. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader Franz Castro na isa itong makasaysayang hakbang para sa pananagutan at paggamit ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Sa panig naman ni Bataan Representative Geraldine Roman, ipinapakita nito ang paggalang ng Pilipinas sa rules-based order at rule of law bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad, responsibilidad anya ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol at ICC. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Sa iba pang mga balita, kinastigo ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na na-scam siya sa pagtakbo kasama si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong 2022 national polls. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, si VP Sara Anya ang nag-abandona sa gobyerno at hindi si Pangulong Marcos na ngayon Anya ay binabaligtad ng pangalawang Pangulo ang pangyayari. Sinabi ni Castro na nagsimula ang iringan sa pagitan ng dalawang panig dahil sa maanumalyang paggamit ni Vice President Sara sa confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa ulat na gastos ang 125 milyong piso na confidential funds ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw o 11 araw. Dagdag ni Castro, binigyan si Duterte ng oportunidad para depensahan ang kanyang sarili, ngunit siya ang naglayo sa kanyang sarili sa administrasyon. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ang pagtaas ng kita ng turismo sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagpalo sa 65.5 bilyong piso na kita ng turismo ng bansa nitong Enero, mas mataas kumpara sa mga datos bago magpandemya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, sumasalamin ito sa maayos, payapa at magandang sitwasyon sa bansa. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumupunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga nasa likod na tanim bala scheme sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kapag napatunayang nagbalik na naman ang modus na ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, maiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang viral video kung saan hinarang at kinalkal ang bag ng isang pasahero na senior citizen dahil sa umano ay bala sa kanyang gamit. Sinabi ni
ni Castro na hindi maganda kung mauulit ang nasabing modus, lalo na kung turista o kapwa Pilipino ang mabibiktima, at anya hindi ito papayagan ni Pangulong Marcos. Lahat ng, lalo-lalo na po, kung mga turista po o mga kapwa Pilipino natin ang magiging biktima ng ganito, hindi po ito papayagan ng Pangulo. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 3 tauhan mula sa Office of Transport Security o OTS ng Department of Transportation o DOTR ang nadismiss kasunod ng umano ay tanimbala na modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na naganap ang kaso matapos akusahan ng mga tauhan ng OTS ang 69 na taong gulang na si Ruth Adele na may dalang bala sa kanyang bagahe. Ang nasabing insidente ay muntik ng maging dahilan para maiwan ng flight si Adele patungong Vietnam. Sa isang Facebook post, sinabi ni Adele na nasa boarding gate na siya at ang kanyang pamilya nang lapitan ng mga tauhan ng OTS at sinabi na may nakitang anting-anting sa kanyang bag. Nang tanungin ni Adele kung ano ang anting-anting, isang security officer habang tumatawa ang nagsabi na nakita sa x-ray scanner ang isang bala sa kanyang bagahe. Itinanggi ng pasahero ang akusasyon at humingi ng on-the-spot na inspeksyon sa kanyang bagahe. Ngunit iginiit ng mga security personnel na sumama ito. Tumanggi si Adele at pamilya dahil pinasasakay na sa mga oras na yon ang mga pasahero sa kanilang flight. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard ginawaran ng promosyon bilang isang huwarang auxiliary si House Speaker Martin Romualdez dahil sa dedikasyon sa pagtulong. Iginawad kay Romualdez ang pagiging Vice Admiral ng PCG Auxiliary sa donning and promotion ceremony na pinangunahan mismo ni PCG Admiral Ronnie Hill Gavan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Ginawaran ng promosyon ng Philippine Coast Guard si House Speaker Martin Romualdez dahil sa dedikasyon nito na ipakita ang pagtulong para maging isang huwarang auxiliary. Mismo si PCG Admiral Ronnie Hill Gavan ang nanguna sa donning and promotion ceremony para kay Romualdez na ginawang Vice Admiral ng PCG Auxiliary. Ayon kay Gavan, ang paggawad kay Romualdez sa kanyang bagong ranggo ay dahil na rin sa pagiging pang-apat niya bilang mataas na leader ng bansa at bilang leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Tiniyak naman ng House Speaker na mananatili ang suporta ng Kamara sa PCG upang masiguro ang kaligtasan, proteksyon ng mga tropa habang ginagawa ang kanilang tungkulin na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, pangalagaan ang mga mangingisda at rescue operation sa panahon ng kalamidad. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinilala ng isang international organization ang Pilipinas na may kakaibang sistema para sa epektibong paglaban sa scam. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Alex Ramos na inimbitahan ang kanilang ahensya upang ibahagi ang sistema ng ahensya sa isasagawang Scam Summit sa London. Nakitaan niya na nakakaangat ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa pagdating sa kampanya laban sa mga online at text scam. Na-nominate tayo at naging runner-up tayo as one of the scam fighters around the world. No? And CICC was also recognized as a runner-up among the prestigious government agencies worldwide. No? Hindi ito kwentong barbero. Ito ho'y mga ahensya worldwide and the CICC was equally recognized. Samantala, may panibago na namang teknolohiya ang CICC para sa paglaban sa mga online at text scammer. Mabilis nang nadidiskubre kung sino at saan ang lokasyon ng mga nagsasagawa ng mga text blast. Iginiit ni Ramos na patuloy silang magsasagawa ng mga panibagong inobasyon para sa paglaban sa mga text at online scam. Together with the
Anti-Cybercrime Group. Inikot namin ang buong Metro Manila. So maghanda kayo, yung mga nag-ooperate pa dyan ng mga equipment ng text blaster, no? Mga IMSI catcher. Maghanda ho kayo. Kami nakasunod na sa inyo at na-identify namin ang mga locations nyo. Si CICC Executive Director Undersecretary Alex Ramos. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inaasahan ng Pag-asa ang mas mababang bilang ng bagyo na tatama sa Pilipinas ngayong taon kumpara noong 2024. Ayon kay Pag-asa, Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis, nasa 6 hanggang 13 bagyo ang aasahan ngayong Marso hanggang Agosto. Tinataya namang nasa 16 hanggang 19 ang nakikitang bagyo na papasok sa bansa. Despite nan, possible din na magkakaroon tayo ng mga matataas na heat index, mga pwedeng pumalo ng 48, 50, and yung ating temperature na maximum daytime ay pinipredict natin ay posibleng mas mataas pagdating po ng katapusan ng April or yung first week ng May. So doon tayo nakakaranas ng medyo mas maiinit ang temperature natin, mga around 39.6 or 39.8. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief and Spokesperson Annalisa Solis. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas palalakasin pa ang weather forecasting capability ng bansa ngayong 2025. Ayon kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis, tinututukan ng Weather Bureau ang Pag-asa Modernization Program. Kasama na anya rito ang upgrading o pagpapaayos sa mga infrastruktura at teknolohiya, kabilang ang mga proyekto na pinondohan ng pamahalaan na magpapaigting sa heat index forecasting ng bansa. Kukuha tayo ng instrument yung tinatawag na wet bulb temperature meter. So ito yung parang magsasabi siya kung ano yung possible na posibleng maramdaman ng isang human discomfort kapag ganito yung mainit na temperatura or yung mataas yung relative humidity. So mag-a-acquire po ng instrument ang Pag-asa this year. Pag-asa Assistant Weather Services Chief at Spokesperson Annalisa Solis. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Health o DOH ipinag-utos ang pagtatayo ng air-conditioned cooling centers at hydration stations kontra sa matinding init ng panahon. Kaugnay ito muling pinayuhan ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na magsuot ng komportableng damit at iwasang magbilad sa matinding init ng araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Naglabas ng Department Memorandum ang Department of Health bilang pag-iingat ngayong sobrang mainit ang panahon. Ipinag-utos ni Health Secretary Ted Herbosa sa lahat ng DOH unit ang paglalagay ng cooling centers at hydration station. Ang naturang cooling centers ay air-conditioned o maisang daloyan ng hangin at ilalagay malapit sa mga ruta ng pampublikong transportasyon na madaling puntahan kahit may mga matatanda, bata, buntis at may kapansanan. Magdadagdag din ang hydration station sa DOH facility para naman may access ang publiko sa malinis na inuming tubig, lalo na sa katirikan ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Muli namang pinayuhan ni Secretary Herbosa ang publiko na magsuot ng komportabling damit at iwasang magbilad sa araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako tayo sa Lawag.
Satellite Office ng National Telecommunications Commission o NTC sa Ilocos Norte kinakailangan ng pondo para maipatayo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nalidempay laing amadan ti Satellite Office ti National Telecommunications Commission iti Ilocos Norte. Dito itin batad ni NTC Region 1 Legal Counsel Attorney Ana Minel Maningding nga imbes amasayangkat ti NTC Wheels Mobile Licensing Program ket adda ti danunen dagidagi pabaro ti lisensya sertipiko wenno permit na iti operasyon ti istasyon ti radyo. Kunana nga iti masangwana na panawen ket maplano ang madaan dati opisina diti probinsya ngem iti agdama pay laing ket naiestablisar iti Satellite Office iti Dagupan City, Pangasinan. Inbatad ni Attorney Maningding ano maaddan dati pundo ket posible ang makapataod dati opisina dito'y probinsya. Sana po kasi napa-open naman na natin yung sa Dagupan. We're hoping na kung kasya naman sa budget, may logistics and all, may available na office dito, baka pwede po tayong mag-open. Pero in the near future, sana yun. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Balawan, La Union, LGU. Kinilala ang mga buntis na nakakumpleto ng antenatal checkups. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Iti panangikagumanda mangitandudo iti natalgad a panagpasngay binigbig ti local government unit ti Balawan La Union dagiti masikog a nakatorpos iti upat wenno adadupay nga antenatal check-ups babaen ti proyektuda a natulnog a masikog action para iti natalgad a panagsikog program. Daytoy aganwat ket adda iti sakop iti Local Council of the Protection of Children. Dagiti napili a masikog ket nakawat da kadagiti mother and baby essential kits ken ti mabuno damet kadagiti panagsanay kadagiti napateg a topiko kas iti panagplano para iti panagpasngay, nakaawat iti kinapateg dagiti diagnostic test bayat iti panagsikog, pagimbagan iti panagpasuso para kadagiti maladaga, kinapateg iti panag-examine kadagiti maladaga, immunization para kadagiti maladaga ken inna ken panagplano ti pamilya. Panggap daytoy a programa ti Safe Motherhood a parigtaan dagiti masikog a babae nga ipangpangruna dati na intyampuan ken gagangay a prenatal checkups tapno masigurado tinatalged a panagsikog ken panagpasngay. Babaen iti panangipay iti essential kits ken panangisuro kadagiti masikog kadagiti napateg a topiko. Aktibo ti akam ti LGU Balawan iti panangitandudo iti saluna ken pagimbagan dagiti inna. Manikot RP Ago, Albert Kawile para kay Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Eastern Samar State University nakapagtala ng 167 bagong criminologists. ESU Borongan pasok sa top 9 performing school sa buong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Grarayhak at Eastern Samar State University ESU han outstanding performance han magagraduado hini han resulta han February 2025 licensure examination for criminologists. May 167 new criminologists an ESU main Borongan, may dolong kan avid ug giwan campuses, kataliwan makapasar han nasabing eksaminasyon kundiin an institutional passing rate in 81.86%, mas hataas han national passing rate nga 60.52%. Kasumpay hini, nahamutang ang ESU main campus sa top 9 performing school nationwide ha kategorihan mga institusyon nga may ada 101 nga 199 examinees ug may ada at least 80% passing rate. Nahabaroan ang ESU ang nag-iisaan nga State University and College habugos nga Region 8 nga ginrekonoser como top performing school. Tikang didiha syudad han Borongan inihipen Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan.
Samantala, dumako naman tayo sa Sogod bombing simulation exercise isinagawa sa Southern Leyte State University, Hinunangan Campus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Nagpahigayon og simulation exercise kun SIMEX kabahin sa bombing threat og explosion sa Southern Leyte State University kun asa Lasio Hinunangan Campus dili pa lamang dugay. Higi pangunahan sa mga personahe sa Southern Leyte Provincial Explosive Ordnance Disposal K9 Unit uban sa koordinasyon sa asa Lasio ROTC Unit og Hinunangan Municipal Police Station. Nasairan nga tumong sa SIMEX nga masuwayan ang kaandam ug ang pag-edukar sa mga partisipante sa ngayan nga buhaton panahon sa insidente nga naglambigit sa bomba. Gawa sa SIMEX, nagpahigayon usab og lecture ang kapulisan din gipaambit sa mga tinun-an ang mga impormasyon aron masiguro ang kaluwasan kung ugaling adunay hulga sa nasoy nga sitwasyon. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan na ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Pinatunayan ang pagpapahalaga sa kababaihan sa Northern Mindanao sa pamamagitan ng mga programang nagbigay lakas at pag-asa ngayong buwan ng kababaihan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang bulan sa kababaihan pinaagi sa nagkanilaing programa nga nagtumong sa pagbaskog sa ilang mga empleyado ug sa pag-alagad sa mga kababaihan sa Northern Mindanao. Uban sa nasudnong temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Naghimo ang DSWD-10 ug mga inisyatibo nga nagpunting sa capacity building, kaayuhan ug paghatag og tabang sa mga babae nga nanginahanglan. Lakip na ang mga kalihukan nga gipahigayon mao ang edible gardening orientation nga gipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 nga nagtudlo kini sa mga empleyado sa DSWD-10 sa malungtarong pagtanom sa ilang kaugalingong pagkaon. Lakip na usab ang theoretical driving course nga gipahigayon sa Land Transportation Office Region 10 diin nagtudlo kini sa mga empleyado sa mga sukaran sa luwas nga pagmaneho. Si Regional Director Ramil F. Amin nagpahayag sa importansya sa paghatag og gahom sa mga babae ug pagpalambo sa gender equality. Gipahinumduman usab niya ang tanang empleyado sa pagsulob og purple matag Miyerkules isip simbolo sa pagsuporta sa bulan sa kababaihan. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kina si Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga nagsagawa ng geotagging at fisheries technical assistance para sa mga mangingisda ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya-conducí al City Agriculturist Office por medio del Agricultural Field Office 5 Curuan District con el geotagging activity and fisheries technical assistance para na mga pescador del Barangay Buenavista na siyudad de Zamboanga Resentamiente. Objeto del inisyatiba ay para conducir mapping ng mga fish pond area na mensyon na lugar y para pwede dali suporta y reforza el produksyon del mga pescador. Por medio del mensyon na inisyatiba ay pwede repartir el mga pescador con el di ila produksyon y aumentar el operasyon del di ila pesca. Uno este del mga esfuerzo del gobyerno lokal para dali suporta ng mga pescador del syudad y mejora el agricultural practices na mensyon na komunidad. Desde la Ciudad de Zamboanga, este si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine, mula dyan sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Water rationing program para sa internally displaced persons sa Marawi City
Opisyal nang sinimulan sa ilalim ng BARM Marawi Rehabilitation Program. Ang detalye ng balita ito mula kay Alwidad Bashir. Formal at pagpuunan ng Opisina Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao Marawi Rehabilitation Program o BARM-MRP. So programa o water rationing program iran para sa mga Bangsatano ay internally displaced persons o IDP sa Tino Islamic City of Marawi. Sa Gyamya Kapira Agawi sumyagad si Kupiti Barangan ng mga baryo at na mabubuling kiranon. Yang kanan na miya nga aloy shelter sa mga miya maguyag ay din mambu beneficiary sa gyang kaiya libre arasyon na ig. Agi na mga derpairan sa Manaya na marg na tanto sa supply ro na ig. Badilabaw ron sa gyang kaiya bulan na Ramadan. Ay malaan ta pagyang kanan na programa na makabagay sa rasyon sa ig para kung mga IDPs. Ay mapipikiriran na kabayairan ka serbisyuan o di na so target iran na bilangan na magato sa 20,000 ka litro a ig anta ka 120,000 na liters. Ayasan pakaantapan na kada kalian na IDP sa household na sobra 2,000 kusulad sa pululan. Giyang kaini a programa na inyong manaya si ko programa a water rationing program a MRPPMO. Rasyon mambu sa ig si ko 8 ka permanent shelters. Makaokit saya na kalbudan sa mga Bangsatano sa kakwa sa ig a pabusar nilang kumanggawi kapag intawiran madilaboron sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ipsum pay mambu giyang kaiya mga Bangsatano so kapanalamat iran si ko mga opisina miya magugupa sa kitunay sa giyang kaiya rasyon sa ig ay din nakalaano nagyang kaiya Bangsamoro government. Mula sa Dakbayan sa Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Alwidad na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na naitala ang Foreign Direct Investments o FDIs ng net inflows sa $8.93 billion noong taong 2024. Sa datos na inalabas ng BSP nitong Lunes, lumitaw na ang halaga ay bahagyang mas mataas kumpara sa $8.92 billion na naitala noon namang taong 2023. Ang FDIs ay kinabibilangan ng isang non-resident direct investor sa isang resident enterprise na ang equity capital sa huli ay hindi bababa sa 10% at ng investment na ginawa ng isang non-resident subsidiary o associate sa resident direct investor nito. Ito ay maaaring sa anyong equity capital, reinvestment of earnings at borrowings. Ang top sources ng FDIs noong nakarang taon ay kinabibilangan ng mga bansang Japan, United Kingdom, United States at Singapore. Ang FDIs ay ipinasok sa mga sektor ng manufacturing, real estate at information and communications. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, muling binigyang diin ni National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson ang pangailangan ng reforma sa regulasyon ng NFA upang epektibong mapangasiwaan ang buffer stock ng bigas. Ayon sa NFA Chief, kailangan mailabas kada buwan ang 1/12 ng imbak upang mapahusay ang reserve management at regular na mapaluwag ang espasyo para sa mga bibilhing palay. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal ng batas ang NFA na magbenta ng kanilang imbak na bigas sa publiko. Gayunpaman,
Dahil sa food security emergency, binigyan ng pahintulot ang NFA na ilabas ang kanilang reserbang bigas sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno. Ngayong taon, target ng NFA na makapag-imbak ng 500 at 45,000 metriko tonelada ng palay upang mapanatili ang 9-day supply at kabuuang 800 at 80,000 metrikong tonelada upang maabot naman ang bagong 15-day buffer alinsunod sa nakapaloob sa probinsyon sa inamyendahang rice tarification law. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ipinanawagan ng Pork Producers Federation of the Philippines o PPFP sa pamahalaan na bawasan ang pork imports at taasan ng taripa sakaling bumaba ang farm gate prices ng baboy. Ayon kay PPFP Chairperson Nick Briones, sang-ayon ang kanilang grupo sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa baboy, subalit dapat tingnan ng pamahalaan ang mga importer. Aniya, kapag bumaba na sa 200 piso ang farm gate price o mas mababa pa, dapat magbawas din ng importasyon at itaas ang taripa sa imported na karneng baboy. Matatandaan na ang mga pork producers sa bansa ay apektado pa rin ng African Swine Fever o ASF at nagsisikap pa rin makabangon mula rito. Gayunpaman, sa pagpapatupad ng MSRP ay kailangan nilang ibaba ang farm gate prices ng baboy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Hanap ni Johan Chua na baguhin ang istorya ngayong 2025 European Open Pool Championships kung saan siya at ang kapwa veteranong cue artist na si Carlo Biado ay kalahok na gaganapin sa Hills Hotel Sarajevo sa Bosnia and Herzegovina. Papasok ang 32 anyos na si Chua sa $200,000 na torneo na may layuning baguhin ang kanyang runner-up finish kay Mickey Kraus ng Denmark nitong nakalipas na taon na ginanap sa Fulda, Germany. Madali lamang sabihin pero mahirap gawin dahil may kabuang 250 players mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama ang 128 professional players mula sa World 9-Ball Tour ang maglalaban-laban para sa $40,000 na papremyo para sa magkakampyon. Nailabas na ang draw para sa preliminary stage, subalit hindi pa nakalagay ang schedule kung saan makakatapat ni Chua ang local player na si Mustafa Hadzi Bajrik. Ang reigning World 10-Ball champion na si Biado naman ay makikipagsagupaan kay Al-Walid Khaled Al-Mudhayyan ng Saudi Arabia. Maglalaban-laban ang mga players sa double elimination preliminaries para sa isang pwesto sa 64-player knockout stage. Bukod kay Kraus na dedepensahan ang kanyang titulo, ilan sa mga kilalang players na kalahok sa torneo ay sina Francisco Sanchez Ruiz ng Espanya, Shane Van Boning ng Estados Unidos, Jason Shaw ng Great Britain, Ko Pinyi at Ko Ping Chung ng Chinese Taipei, Alyosius Yap ng Singapore at Eklent Kasi ng Albania. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Filipina tennis star
Alex Ayala ang isang wildcard entry para sa Miami Open main draw. Isa ang 19 anyos na si Ayala sa 7 players na binigyan ng wildcard ng Women's Tennis Association o WTA para sa torneo na magsisimula sa Marso 18 na gaganapin sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Makikipagtagisan ng galing sa grupo ng 128 players, papasok si Ayala sa torneo bilang 3rd seed sa mga wildcard entries. Kasalukuyang ranked number 140 sa WTA, naabot ni Ayala ang kanyang career high ranking na number 134 itong Enero lamang. Dahil sa kanyang determinasyon at agresibong baseline play, inaasahan na ibibigay ni Ayala ang kanyang lahat sa Miami kung saan makakalaban niya ang mga magagaling na players sa buong mundo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagmalaki ng University of Perpetual Help System Delta ang kanilang balancing opensa para gibain ang Lyceum of the Philippines 71-39 at kunin ang unang pwesto sa team standings ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Tournament na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center. Hindi pinigilan ng Junior Altas ang pag-atake at napaganda lalo ang kanilang record sa 4-1 habang naghahanap pa din ang Pirates ng panalo sa loob ng 5 laro. Pinangunahan ni LeBron James Daep ang Junior Altas sa nalikom nitong 11 puntos, 7 rebounds, 2 steals at 1 tapal, habang nagrehistro naman si Jim Corpus ng 11 markers kasama pa ang 3 boards, 3 assists at 2 steals. Samantala, bumalik ang Mapua University mula sa 15-point deficit para takasan ang Arellano University 81-78 at makuha ang 2 magkakasunod na panalo. Nakapagtala naman ng impresibong 20 puntos, 7 rebounds, 2 assists at 1 steal si Sean Salvador para sa Junior Braves, habang nagdagdag sina Yuri Duque at Rosel Del Pozo ng 16 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tinawag na fake news ni Ivana Alawi ang mga naglabasang impormasyon na hindi maayos ang pag-alis niya sa FPJ's Batang Quiapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Kumalat kasi ang balitang pinatay agad ang karakter niya sa nasabing kapamilya action drama series dahil masyado raw siyang quote-unquote demanding at maraming kaartehan sa katawan. At nilinaw din noon ni Ivana na maayos siyang nagpaalam kay Coco at sa mga bossing ng ABS-CBN dahil hindi na niya kaya ang schedule at challenge ng taping para sa naturang programa. In short, fake yan. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nakasama niya sa serye, hindi lang
sa mga artistang nakatrabaho niya kundi sa lahat ng crew at production staff. Sabi niya, quote and quote, maayos, sobra daw. Whole production, nag-text silang lahat, maayos. At nagulat ako, minention niya ng production. Sabi, hindi yan sa amin, mga fake news yan. Sometimes it really happens, especially when you're in showbiz. Ako naman, siguro yung nagmamahal sa akin, kilala nila ako. Ang paliwanag ni Ivana ng makachikahan siya ng ilang miyembro ng entertainment media para sa kanyang Thanksgiving kamakailan. At kwento ni Ivana, nakafocus siya ngayon sa kanyang YouTube channel at very soon ay muli siyang mapapanood sa bagong teleserye ng ABS-CBN at meron siyang bagong pelikula. At kamakailan lang ay naging special house guest pa ito sa pilot episode ng 20th anniversary celebration ng bagong season ng Pinoy Big Brother, ang PBB Celebrity Collab Edition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, kinumpirma ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes na totoong nakikipag-date siya ngayon sa isang non-showbiz guy. Ang tinutukoy ni Andrea ay ang Filipino-Jordanian na dating basketball player na si Sam Fernandez na kadate niya nito lamang Valentine's Day. Nilinaw ng batang aktres na kadate lamang niya si Sam. Sabi niya, quote and quote, sinabi ko naman na open ako sa pagde-date kasi 2 years na rin naman akong walang boyfriend. Paglalarawan ni Andrea sa kanyang kadate, he's a private person, non-showbiz siya, and he's also not a basketball player. He used to play noong high school sa San Beda University. Say pa ni Andrea sa naturang o sa isang panayam, quote and unquote, I've known him for a while. We've been friends for many years. At eto, naloloka raw ang aktres sa mga nababasa niyang balita na sila na daw ni Sam ang buwelta dyan ni Andrea, nasa dating stage pa lamang daw sila ngayon at wala pang seryosong commitment. Samantala, turning 22 na si Andrea sa March 12. May trabaho raw siya sa mismong araw ng kanyang kaarawan, pero may inorganize na raw siyang intimate celebration para sa pamilya at malalapit na kaibigan. Sabi niya, quote and unquote, ever since nilabas ni Taylor Swift yung kantang 22, inabangan ko talaga na mag-22 ako. So nakaplano na yung birthday shoot ko, yung birthday party ko, and everything. At ito ang kanyang birthday wish, quote and unquote, hindi mawala yung relationship and faith ko with Lord and mas strengthen lang yung relationship ko sa Kanya kasi sa Kanya lang din nanggaling yung peace and happiness ko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nasungkit ng veteranang aktres na si Judy Ann Santos Agoncillo ang Best Actress Award sa 45th Fantasporto Film Festival sa Porto, Portugal. Ang recognition na ipinagkaloob sa kanya ay para sa pinagbidaan niyang pelikula na Espantajo na ipinalabas din sa Metro Manila Film Festival 2024. Dahil sa nasabing award, si Juday ang ika-4 na Pinoy na kinilala sa nasabing International Film Festival na personal niyang tinanggap at nagkaroon pa nga ng acceptance speech. Sabi niya, quote and unquote, the trophy is heavy. This has a lot of excess baggage when I get home. Yan ang birong panimula ng batik ng aktres sa entablado. Mensahe niya ang matanggap ang naturang award, quote and unquote, I would like to thank the jury of Fantasporto for the recognition. It is with great pride and honor that I represent my country, which is the Philippines, and share this award with my director Chito Ronyo, our writer Chris Martinez, and my producer Attorney Georgie Alonso. Hindi siyempre nakalimutan ni Juday na pasalamatan ang mga naging inspirasyon niya sa paggawa ng pelikulang iyon, kabilang ang kanyang Espantajo team, ang asawa niyang si Ryan Agoncillo at ang 3 nilang anak. At magugunita na si Juday ang itinanghal na Best Actress
sa 2024 MMFF dahil din sa nasabing pelikula. Samantala, ang mga artista na naging winner sa Portugal-based film festival ay sina Barbie Forteza, Ian Veneracion at Christine Reyes dahil sa pagganap sa mga pelikulang Laut noong 2016, Ilawod noong 2018 at Untrue noong 2020. Ang Fantasporto Film Festival o kilala ring Fantas ay nagsimula noon pang 1981. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. At narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero. Sa ating intern kay Henry Doblas at kay Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Steph Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.